Magandang araw mga ka-abi. For today's video, mag-update lang tayo sa mga kalapati natin since medyo matagal na nga rin tayo hindi nakapag-update sa mga kalapati natin. Saka mag-update nga lang tayo ngayon dahil may nanghihiram nga sa atin na isa nating tropa na hindi naman natin matanggihan. Nanghihiram sa atin ang breeder. So isang newbie pansier from Aliaga, Nueva Ecija. So papahiramin nga lang natin ang kalapati at papakita ko na nga rin sa inyo yung papahiram natin at kung ano nga ba yung linyada ng ipapahiram natin ang kalapati na yun. A few moments later. So mag-update lang muna tayo dito sa mga panglaban nga natin na kalapate. Isang old bird, saka isang young bird na kalapate. So ayan, kung mapapansin nyo, medyo basa-basa pa yung old bird natin na kalapate na si Baliling. So bali derby na nga natin sa Friday. So dalawa na nga yung panglaban natin. Isang old bird nga natin, si Baliling, at tapos isa natin na bluebird dito. So ayan, kung mapapansin nyo, ito medyo tuyo-tuyo na. So kakaseltos nga lang kasi nila kahit na medyo umuulan. Kung mapapansin nyo, basa pa nga yung kalapati natin na to na si Baliling. So kaya naman ganito mas basa siya dun sa isa natin na kalapati na sa blue bar. So ibig sabihin mas maganda yung kondisyon ng blue bar na kalapati natin. Kasi yung kalapati natin kapag parang naka waterproof yung kalapati natin, ibig sabihin maganda yung kondisyon yan. So ito kanina basa rin to, pero ngayon kung mapapansin nyo, matuyo-tuyo na. Ayan. So ayan, halos tuyo na nga mapapansin nyo, ganyan talaga yung kalapate kapag maganda yung kondisyon. Kahit na smash yung hagis natin, sinanay nga natin na nag self toss tayo kanina, sinabay natin sa self toss nung kasama natin. So nakauwi naman sila kahit na medyo malakas-lakas yung ulan. So ito nga yung patunay na talagang kapag nagkaulanan sa ere, talagang mababasa yung ibon nyo. So ayan, kung mapapansin nyo, mas basa itong ibon natin kasi mas pangit nga yung kondisyon niya dun sa blue bar. Yan, so kung mapapansin mo, so medyo basang-basa pa talaga. Kakauwi nga lang galing self toss. So papakita ko nga sa inyo yung kalahian nung papahiram natin na breeder. 2,000 years later. So bali ito yung tatay nung ipapahiram nga natin na kalapate sa isang tropa natin na newbie pansier from Aliaga, Nueva Ecija. So ayan, kung mapapansin nyo, kagandang kalapate Bali 6 overall champion to. So medyo madilim kasi dito kaya hindi natin makita yung mata saka yung kung ano yung tikas niya, hindi natin makikita kasi malulam dito, umuulan. So ayan nga yung kalapati natin. So bali blue bar din yung ipapahiram natin, anak neto. So ito yung lahi ng kalapati natin dito, ito yung foundation line natin. So halos lahat ng naging anak neto is speedbird. Ayan. So yung ipapahiram nga natin na kalapati, gataran finisher na ngayon bali pang 4th lap yun ng North Derby Race. I think 2019 yung race natin na yun, yung naganap nga yung race natin na yun. So ipapakita ko nga rin sa inyo mamaya yun. So pulling winner din. Ito yung mga producer natin, ang mga pulling winner. So bali kapatid nung ipapahiram natin, yung multiple pulling winner natin, saka yung mga pulling winner. Talagang mga nag-champion din talaga yung mga linyada na ito, mga pulling champion. So talagang magagaling din o mabibilis talaga. So kainaman naman kasi kapag mabibilis yung ibon natin, so kahit na hindi makatagpos yung kalapati nyo, talagang panalo na kayo kasi nananalo kayo sa pooling. So may pangbawi na kayo. Yun ang kainaman ng speedbird sa loop nyo So kaya talagang napakagandang kalapati kapag speedbird yung kalapati nyo. Kahit na sabihin nyo hindi dumulo, panalo na kayo kapag nagpupuling kayo ng kalapati. Kasi lagi kayo mananalo sa pooling. So ganyan talaga ang isang tip ko nga sa inyo kapag mag-aalaga kayo ng speedbird kasi panalo na agad kayo. So kahit hindi makatapos ng race yung kalapati nyo, talagang yung ginastos yung sa kalapati nyo, makukuha nyo pa rin doon sa pagpupuling nyo. Bawing-bawi kayo. So bali 6 overall champion nga siya. Ayan, kung mapapansin nyo, gandang kalapati makinis na makinis. So ito yung tatay ni Falcon, tapos tatay din to nung multiple pulling winner natin na ginagamit nung kasama natin na si Chika. So multiple pulling winner siya, top 5 siya lagi dun sa pulling. So talagang mabilis talaga yung ibon natin na yun, saka yung mga anak neto. So ito kasi, kung mapapansin nyo naman, lahat naman ng nag-overall champion, halos karamihan,
talagang speed bird. So yun lang maibibigay ko nga sa inyo yung tips ngayon, ano? Kailangan kung mag-aalaga kayo ng kalapate, mas mainam yung mabilis na kalapate kasi sigurado mananalo na kayo sa pooling pa lang. So syempre mas maganda kung dudulo yung kalapate nyo, talagang malaki chance nyo kapag ka-speed bird yung kalapate nyo. And so ipapakita ko naman sa inyo, ipapahiram nga natin na kalapate, no? Yung anak nito, bale. A few moments later. So bali ito yung kalapate natin na ipapahiram nga, ano. Bali itong kalapate naman natin, nailaro nga natin to last Norte pa. So medyo matagal pa, halos 2 years na. Yan, yung mapapansin nyo, halos kamukha siya nung pinakita natin na una. So hindi natin makita yung pinaka-eyesign kasi wala nga tayong ilaw ngayon. Walang masyadong araw dahil malulam nga at umuulan dito sa atin. So medyo maambon pa nga ngayon. Siguro medyo mabilis nga lang yung video natin, ano, papakita ko nga lang sa inyo itong ipapahiram natin. So hindi ko alam kung kailan pupunta rito dahil dapat last Friday pa pupunta rito yung nanghihiram sa atin na kalapate na newbie fancier nga from Aliaga, Nueva Ecija. So isang tropa nga natin doon. So ayan, kung mapapansin nyo, maganda talagang kalapate to. So bali pooling winner din to ng first lap at saka second lap ng derby. So sa derby na kasi tayo nagpooling. So kainaman naman nun, sa derby kasi talagang matitigas na yung mga kalaban natin o yung matitibay na talaga. So pooling winner nga siya ng first lap at saka second lap. So talagang matibay na rin tong kalapate natin at speed bird talaga. So nung pangalawang lap nga dapat tingin ko contender tayo sa lap champion doon dahil pang 15 to 16 natin na itong kalapate natin na i-clock natin, pang 15 to 16 pa yung naging standing. So ang tagal natin na hindi siya na-clock. So ang pagitan lang ng speed namin nun, so halos wala pang 50 yung pagitan namin. So ito, di kasi namin na-clock agad dahil nagsimba nga ako nun, tapos hindi rin naabangan agad nung kasama natin. So dapat talaga, tingin ko talaga maglalap champion to nung time na yun. So hindi lang talaga na-clock agad. Yan, talagang mabilis tong kalapate natin na to. Ayan. So tapos yung third lap naman, umuwi siya sa atin ng may one eye cold. So may one eye cold na kasi siya nung training. Bali ang nangyari ngayon, kapag kasi umulit yung one eye cold ng kalapate, medyo mahirap na kasing gamutin yan. So yan yung mga sakit ng kalapate na mahirap gamutin kapag umulit. So training, nagkaroon siya ng one eye cold. Tapos nung derby, nagkaroon siya nung third lap na. Umuwi siya ng may one eye cold. So nung pang fourth lap, talagang siguro yun yung naging dahilan kung bakit hindi siya nakauwi. Tapos tingin ko, naahuli din to. Dahil tinanggalan nga siya ng singsing. Ayan, kung mapapansin nyo, tinanggalan na siya ng singsing. So kadalasan naman kapag kaganyan na nagtatanggal ng singsing, ginagamit na breeder tong kalapate natin. Saka isa pang reason kung ba't tinatanggalan ng singsing kasi ayaw nga nila na matrace o ayaw din nila na may makalaban ulit na kalapate o kilala nila yung ibon. So malamang siguro baka ka-club din natin or naglalaro sa club kasi pagka ang kalapate kasi mayroong nakalagay na club ring, matre-trace natin So pwede natin lalo na kapag ka-derby, madaling i-trace na mga club. So kaya siguro ang naging dahilan kung ba't tinanggal, siguro baka makilala siya. So isang club member din siguro. Kasi kung hindi ka naman nakasali sa club, hindi ka matatakot na tanggalin yung club ring niya. Ayan So kung mapapansin nyo. Pero ito kaya naman natin nakilala kasi dalawa lang silang magkapatid nun. Pareho silang kak. So yung kalapati kasi natin na 6 overall champion, nag-aanak siya ng bot kak, nag-aanak siya ng bot hen. So madalang siya mag-anak ng isang kak, isang hen. So kadalasan talagang bot kak, bot hen. So pero nung nakapagpalabas nga ako, yung ito din bali yung kuya ni Falcon sa ni Kambal. So yung ginagamit natin na breeder na kapares ka nung 7th overall champion natin. So ito rin yung kalahian. So halos lahat talaga ng kalahian nito talagang mabibilis. Ito rin yung kalahian nung sinasabi ko nga sa inyo na ginagamit tong kasama natin na multiple pooling winner. So mapapansin nyo, halos kamukha. Bali ang nanay na naman pala nito, anak ng MacArthur finisher, kaya talagang mabibilis din yung lahi. Talagang big time, pang big time talaga, pang malakasan yung lahi nito. Tapos 6 overall naman yung tatay. So ayan, kung mapapansin nyo, kamukha talaga siya nung tatay niya. Pati sa mata. Pati sa hawak, ganun din. Kaso medyo payat yung tatay niya ngayon. So ito nga ipapahiram nga natin dun sa natin, sa newbie fancier natin. Hiram lang dahil hindi naman tayo nagbibigay talaga ng breeder natin. So kadalasan na binibigay natin, katulad nung naibigay nga natin dun sa isa nating tropa na taga Talavera, Nueva Ecija. So young bird.
So hindi ako nagbibigay ng breeder. So usually pagka mga ganyan, mga breeder na talaga nagbebenta ako. So ito naman hindi ko mapakaulan dahil ito lang yung anak na nabara ako nung 6 overall champion natin.